Sa ngalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Ngayon ay manatiling nakatayo at ating buhay ng inyong mga inaantok na diwa. At nang sa gano'n naman ay magkaroon tayo sapat na enerhiya para sa bagong paksa na ating tatalakayin ngayon. Ang inyong gagawin ay sundan lamang o sundin lamang ng aking mga sasabihin. Igalaw ang inyong mga kamay, pababa, pataas, at igalaw-galaw ang inyong mga paa at dumundag ng 6 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ngayon ay, bago kayo umupo, ay patupulot muna ang mga basura na makikita sa ilalim ninyong mga upuan sa sahig na kung saan ay para naman sa ganon ay mapanatili natin ang kalinisan habang tayo ay nagtatalakay sa ating mga paksa. Ngayon ay, kapag tapos nilang pulutin ng mga basura na makikita sa sahig ay nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili at lumingon sa inyong mga katabi, sa inyong harapan, sa likod, na sa gano'n na inyong malaman kung sino ba ang nawawala sa klase natin ngayong araw. May mga lumiban ba ng mga estudyante? Okay, wala. Ikinagagala kong malaman na walang lumiban sa klase natin ngayong araw. Ngayon ay napag-alaman ko na kayong lahat ay gustong matuto at tuklasin ang bago natin paksa. Okay. Ngayon ay may ipapagawa ko sa inyo. May mga inilagay ako dyan ng mga salita na inyong bubuuin. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ang gagawin ninyo ay pumili ng mga representante na siyang kukuha ng mga salita o mga nagkagulong mga salita na nandito sa harapan. Okay. Ayan. Ang iyong gagawin ay buuhin ninyo ang mga magulong letra o hanapan ninyo ng mga letra na angkop na sa ganun ay mabuo ninyo ang mga salita na may kaugnayan sa ating paksang tatalakay ngayong araw. Binibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa inyong gawain. Okay, ang inyong 3 minuto ay natapos na. Akin ang kukulitahin ang mga salita na inyong nabuo. Unahin ko ang unang pangkat. Ang unang pangkat ay nakabuo ng mga salita. Una ay ang imahe. Kasunod ay ang tunog. Ang kasunod naman ay ang video. Yan. Sa pangalawang grupo naman, ang nabuo nila ang mga salita ay itong PowerPoint at ang animated graphics pictures. Ating ididikit sa harapan at ating aalamin kung ano nga ba ang kaugnayan ng mga salitang ito sa paksa na ating tatalakayin ngayong araw. May idea ba kayo kung tungkol sa ano-ano ang kaugnayan ng mga salita ito sa paksa na ating tatalakayin ngayon? Okay? Binibining store ko. Yan. Tama. Maraming salamat at natukoy mo kung ano ang paksa na ating tatalakayin ngayong araw. Ito ay tungkol sa iba't ibang elemento ng ikagamitan pagtuturo. Ngunit, bago yan ay aalamin muna natin kung ano ang mga layunin na kinakailangan natin makamit sa pagtatapos ng ating talakayan. Una dito ay ang natutukoy ang iba't ibang elemento ng sa isang paghahanda ng ikagamitang pagtuturo. Pangalawa, makibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. At ang pangatlo ay ang naisasabuhay ang kahalagahan sa iba't ibang elemento sa paghahanda ng ikagamitang pagtuturo. Ngayon ay handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong paksa? Diba?
Sino nga ba ang nakakaalala sa paksa na ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita? Binibining paktularin? Okay, tama. Ito ay tungkol sa mga uri ng ikagawitang pagpagtuturo. Ngayon ay, ang kasunod naman ng ating tatalakayan ay tungkol sa iba't ibang elemento sa paghahanda ng ikagawitang pagtuturo. Una dito ay ang tunog, musika o boses. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ito ay nangangahulugan na ang tunog, musika o boses ay kinakailangan o sadyang napakahalaga sa pagtuturo. Lalo na, ito ang paraan natin upang maipahatid at maipahayag ng mabuti ang ating mga paksa o ang paksa na ating tatalakayin. Katulad na lamang ng ginagamit ng guro sa kanyang pagtuturo, siya ay gumagamit ng boses, o di kay gumamit siya ng mga musika, o di kay tunog, nang sa ganun ay may pahayag ang kanyang nais na iparating sa kanyang mga mag-aaral. Isa pa rin dito ay itong mga nalilikha sa ating paligid. Isa ito sa paraan kung bakit natututo o natuto ang mga mag-aaral. Kasunod ay ang imahe o larawan. Binibining Vidal, maaaring basahin ang kasunod. Okay, maraming salamat. Ang mga imahe o larawan na isa din sa mabisang paraan upang maipahayag ng mga guro ang kanilang paksang tinatalakay. Katulad na lamang ng kapag nagkwento ang isang guro, kaya nagkwento siya ng maikling kwento at may kwento siya na inilahan. Mas mabisa na may kinapakita mga larawan at sa ganun ay mapagana natin at imahinasyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga larawan na ating ipinakikita. Isa rin dito ay halimbawa, itong classroom mo, itong silid-aralan na ito. Maraming mga larawan na nagpapakita ng kahit na daanan upang matuto sa buhay o di kayo magkaroon ng iba pang kaalaman. Kaya naman ang imahe o mga larawan ay napakahalaga lalo na sa pagtuturo. Dahil dito ay isa sa ang mga larawan o imahe ay isa sa mga susi sa pagkatuto ng karamihan. Kasunod ay ang animated graphics pictures. Makibasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Ang animated graphics pictures ay katulad naman ng mga image files. Katulad na lamang kapag gumagawa ka ng PowerPoint. Ngunit ang pinagkaiba lamang sa animated graphic pictures ay gumagalaw. Katulad na lamang kapag nagawa ka ng PowerPoint, hindi ito basta pictures lang, kundi ay gumagalaw ito na sa ganun ay magiging kaakit-akit naman ang inyong ginagawang PowerPoint na nakakatulong din sa mga guro at mga gurong mag-aaral at kaya sa mga mag-aaral na gumagawa ng PowerPoint. Nang sa ganun ay mas maging mabisa ang gawain pagtuturo. Kasunod ay ang video o music. Basahin ang sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Tinatawag na video o movie ang mga mapapanood. Kapag sa isang pagtuturo na sa gawain ng isang guro, nagsisimula siya sa mga pagganiya at gumagamit siya ng mga videos o kaya mga patalastas. Halimbawa yan ng mga video o mga music na kung saan ay nagkakaroon ng karagdagang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa topiko upang sa kanyang ilalahad. Dahil sa mga video o music. Sa panunood ay nagkakaroon tayo ng iba pang mga kaalaman, nakakaalam tayo ng iba pang mga impormasyon dahil sa video o music. Kaya napakahalaga nito sa pagtuturo dahil nakakatulong ito upang mapalawak pa ang kaalaman ng bawat isa. Kasunod ang panglima, ang PowerPoint presentation. Ang PowerPoint presentation ay hindi lamang ginagamit sa paaralan, hindi lamang ang mga mag-aaral ang gumagamit. Ito ang ginagamit ito sa buong mundo. Sa kahit anong larangan, mapa-businessman yan, sa mga guro, iba pang mga larangan ng profesyon sa ating lipunan, ginagamit ang PowerPoint presentation. Na kung saan masasabi natin na mas nakakatulong upang mapadali ang ating gawain kapag ang PowerPoint presentation ay ginagamit ng bawat isa. Okay, pag-ibasa ng sabay-sabay ang lahat dyan sa screen. Okay, ayan. Sino pa ba sa inyo ang hindi gumagamit ng PowerPoint presentation? Okay, wala na, di ba? Lahat tayo ngayon, lalo na sa mga gurong
mga guro. Kasunod dito ay ang mga kahalagahan natin na kung saan ay pinakailangan natin pahalagahan ang mga iba't ibang elemento sa paghahalagain mo ng pagtuturo. Okay. Okay. Nauunawaan lang ba ang aking mga inilahad, ang aking mga ipinaliwanag sa inyo? Maraming salamat at nanawaan nyo. Ngayon ay may ipapagawa ako sa inyo. Pakibasa nagsabay-sabay ang panuto. Okay. Magsusulat kayo ng mga senaryo na may kaugnayan sa iba't ibang kagamitang pagtuturo. Na dahil naipangkat ko na kayo kanina, ay hindi ko na kayo ipapangkat ngayon. Yung pangkat na ng kanina ang susundin nyo. Ito ang unang pangkat at naman ang pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo ay ito, nasa screen. Ito naman ang inyong mga pamantayan. Sa nilalaman, 5%, pagkamalikhain, 25%, pagkakaisa, 25% na may kabuuan na 100%. Malinaw lang po ba? Okay, binibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto sa paggawa ng inyong gawain. Ayan, ang 10 minutos ay natapos na. Okay? Isulat ang mga pangalan sa kakat na papel at ipasa sa akin. Paunahan to, kaya bilisan ang pagsulat. Okay. Ang nauna ay ang unang pangkat. At nahuli ang pangalawang pangkat, kaya ang pangalawang pangkat ang siyang uuna o ang unang mag-present ng kanilang mga ginawang pagsasadula. Ngayon, tunghayan natin ang presentasyon ng pangalawang pangkat. Napakagaling, napakahusay. Palakpakan natin ang pangalawang pangkat. Ngayon ay kasunod naman ay tunghayan natin ang presentasyon ng unang pangkat. Okay. Sige. Napakagaling. Maraming salamat sa iyong mga presentasyon. Mahal na kayo umpo. Yan, tumahinig na ang lahat at pakinggan ang aking sasabihin dahil ibibigay ko ang iyong mga nakuhang utos. Base sa mga nakita kong presentasyon, nakikita ko naman na ang nilalaman ay napakahusay, kaya binibigyan ko ang pangalawang pangkat ng 50%. At sa kanilang pagkamalikhain, may 20%, ay 25%. Tapos sa pagkakaisa nila ay 20% lamang dahil hindi lahat ay tumulong. Nakita ko kanina sa paghahanda pala ninyong gawain ay maraming mga nasa likod na hindi tumulong. Kaya naman, nakakuha naman kayo ng 20%. Na may kabuuan na 75%. Okay, dito naman sa unang pangkat, ang iyong nakuhang puntos ay 79%. Dahil nga sa nilalaman ay tumpak naman, kagaya ng unang nag-presenta na kanilang gawain. Sa pagkamalikhain ay okay din. Sa pagkakaisa ay 24%. At yan, nakakakuha kayo ng 79% sa inyong gawain ngayon. At huwag mag-alala dahil ang lahat na ito ngayon ay may 10 puntos sa karagdagan dahil kumpleto tayo. Okay. Wala na ba kayong mga katanungan? Ayan. Maraming salamat. Magpapatuloy tayo sa pamamagitan ng wala na kayong mga katanungan ay ako ang magtatanong. Una dito ay ibigay sa akin ang 5 mga elemento sa pagdarada ng ihagamitan pagtuturo. Okay, binibigay pa rin. Okay. Ito ay ang imahe o larawan, video music, animated graphic pictures, tunog musika o boses, at ang PowerPoint presentation. Tama. Okay. Ngayon sa pangalawang puntos na ay pangalawang katanungan naman ay may pupunod din ako dito katanungan.
Okay. Ito ang inyong katanungan. Sa pangalawa ay, ano ang kahalagahan ng imahe o larawan sa pagtuturo? Bakit kaya naging kabilang ito sa mga elemento ng paghahala ng ikagamitan pagtuturo? Okay, binibini ang Montesino. Maraming salamat. Tama. Dahil ang mga larawan ng imahe ay sadyang palagi nating ginagamit sa pagtuturo, lalo na ito ay paraan natin upang mas maipahayag pa ng maayos ang ating pagtuturo. Kasunod naman ay, ano ang kahalagahan ng mga elemento na ibigay ng pagtuturo, lalo na sa ating mga gurong mag-aaral? Okay. Binibining Gago. Maraming salamat. Kinakailangan ang mga elemento ng sa paghahanda na ikagamit ng pagtuturo ay ating papahalagahan sa magitan ng pag-aaral nito. Dahil ito ay sadyang napakahalaga para sa lahat. Dahil ito ay ginagamit natin sa pagpakita turo upang maituro natin ng maayos ang ating mga leksyon. Ngayon ay kumuha ng isang buong papel, lagay ng pangalan, petsa, at gumawa kayo ng sanaysay tungkol sa kung paano ba ninyo may sasabuhay ang kahalagahan ng mga elemento sa paghahanda ng ikagamit ng pagtuturo bilang isang gurong mag-aaral. Okay? Uulitin ko. Paano ba ninyo maisasabuhay ang kahalagahan ng iba't ibang elemento sa paghahanda ng ikagamit ng pagtuturo bilang isang mag-aaral? Napakahalagang maisasabuhay natin ito sapagkat kailangan natin ito upang mas umunlad pa ang ating kaalaman. Binibigyan ko lamang kayo ng 5 minutos para gawin ninyong gawain. Okay, ang inyong 5 minuto ay natapos na. Pakipasa na inyong mga papel sa harap. Okay, ayan. Ako na ang mag-check ito dahil gusto ko ako mismo yung babasa sa mga naisulat ninyo. Kasunod ay ang ating pagtatanya. Upang masukan ng ating mga kalaman kung hanggang saan o gaano ba kalawak ang araw na iyong napupulot sa ating tinalakan ng paksa ngayong araw, ay susukatan natin yan. Pang-una ay ang ayan. At yan lamang po, paalam at maraming salamat.